Bistado na, Korte Suprema booking tumanggap ng mali-maletang pera. Mga aso pala ni Romualdez. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay News Update Files. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Update Files at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Okay, game. Parto ho tayo dyan sa nangyaring oral Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito kay ano to, di ba? Si PH Update to. Correct me if I'm wrong mga katunay, paki-comment naman sa baba yung ano niya, name ng channel niya, di ba? Pero supportahan niyo si Sir sa kanyang channel. Pero alam ko parang may PH Update siya doon sa pangalan ng channel. Pero correct me if I'm wrong na lang. Siyempre, supportahan nyo siya para maging updated po tayo sa mga balita, mga vlogs, reactions na binibigay niya sa atin. No? Subscribe po kayo sa kanyang channel. Siyempre, supportahan natin yan. Ipagpatuloy natin. Gumit sa Korte Suprema na kung saan meron hong ibinuking etong si Senior Associate Justice Marvic Leonen and program funds walang limit sa Kongreso. Yan na nga ho ba sinasabi natin, nagkakabistuhan na. Unlimited pera yun. Lumalabas na ang bantot ni Martin Romualdez kaya hindi na ho pwedeng sabihin nitong si Tamba na wala siyang kinalaman sa kawalangyaan sa administrasyon ni Marcos Jr. Dito sa video na to, pag-usapan din ho natin ang pinaka-latest na survey na kung saan muli hong nanguna itong si Vice President Sara Duterte. Palakpakan ho muna tayo dyan. Pero bago lahat ng yan, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan like sa mga sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Marahil na balitaan nyo na ho ngayong mga panahon na to, yung mga naglabas ang balita kaugnay sa pinaka-latest na survey na lumabas. Ito ho ang balita ng DCRH. Nanatiling nangunguna si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election na may 35.9 na boto sa national survey ng WR Research para sa Marso 2026. Yan yung kinatatakutan nila. Yung mga survey na lumalabas, si BP Sara is nangunguna pa rin. 'Di ba? Kasi talagang wala naman talagang magiging katapat eh. Para sa akin, depende na sa inyo mga katunay kung meron pa kayong naiisip na pwede niya maging katapat sa pagiging presidente sa 2028. Pero para sa akin kasi kumbaga horse to beat siya eh. No, napaka labo kung sino pa eh. Yung maiisip natin pwedeng lumaban sa kanya. Lahat naman pwedeng lumaban sa kanya, pero ang tanong, manalo ba sa kanya? Siyempre, may mga magko-comment pa rin dito. Akala nyo naman siguradong mananalo si Sara Duterte. Eh di, mas maganda nga yan na mayroon kayo na i-comment na ganyan. 'Di ba? Kung alam nyong may panalo yung mga manok nyo na gusto ilabang kay BP Sara, eh di tignan na lang natin sa 2028. 'Di ba? Pero para sa akin kasi, ramdam ko, pinag-aralan ko 'yan. Yung tulin ni BP Sara is napakatulin. Kumbaga sa isang kabayo, ang takbo ni BP Sara, alam nyo kung ano. 23, 22, 24. Tuli nun. Diba? Pigil pa yung takbo nun. Naging kabayo. No? Nakapigil pa, hindi pa pinapalo. Kaya nga pa, outstanding, kumbaga sa bentahan ng mga kabayo, outstanding favorite si BP Sara eh. Tapos ang may-ari sa kanya, hindi biyahero. Hindi hawak ni Bakulang. Ayan. Sigurado mananalong presidente talaga. Kaya kita nyo naman, sa survey pa lang, kita nyo naman, is mataas. Kaya takot na takot yung iba. Talagang gusto siyang ma-impeach. Wala eh. Talagang kung gusto ng mga dilawan uli makabalik sa Malacanang, malabo pa sa tubig sa inidoro. Talaga. Kasi yung mga dilawan talaga yung pumupukpok na matanggal siya eh. Diba? Isa yung mga dilawan dyan. No? Siyempre, kahit naman yung mga kalaban niya na ganyan. Mantakin mo, yung mga dilawan, kalaban, Marcos, tapos biglang naging kalaban si BP Sara, no? Parang yung mga Duterte ang nagpahirap sa martial law nun, eh, no? Parang Duterte ang nagdeklara ng martial law. Pero para sa akin, maganda naman yung martial law, eh. Tahimik nga, walang kriminal, eh.
Di ba? Hindi katulad ngayon, yung mga kriminal ngayon, kala mo nagpe-fiesta. Palakpakan ho tayo dyan. Palakpakan. Napakagandang balita ho dyan mga kababayan. Napakagandang balita. Ha? Pangalawa sa nangunguna si Senator Rapi Tulfo. Bababa din yan. Ayan, si Senator Rapi Tulfo, nagsalita na yan na hindi siya tatakbo bilang presidente. Kasi nga parang ayaw niya sayangin yung oras niya tumakbo sa pagiging presidente. Alam din naman sa sarili ni Rapi Tulfo kung ano rin yung mangyayaring resulta. 'Di ba? Siyempre hindi niya nila sasayangin yung pagkakataon, tatakbo na lang siyang senador, doon pa sure win siya. Kaya sigurado naman, 'di ba? Kung sa pagiging presidente kasi medyo tagilid eh. 'Di ba? Tagilid. Pero sa Senado, sigurado pasok siya sa Magic 12. Sigurado 'yun. Siyempre saan ka ba tatakbo? Doon sa hindi ka sigurado, doon ka sa sigurado. Siyempre doon ka sa sigurado. Magpapagod ka sa init ng araw kakakampanya tapos tatakbo ka sa hindi sigurado. Di ba? Habang pangatlo naman, Sinaga City Mayor Leni Robredo. As usual, yung dalawa na mamanukin. Si Leni kasi talagang pinupukpok yan. Yan na lang ang pag-asa ng mga dilawan na maaaring umandaw. Yung mga camping na maaaring tumalo kay BP Sara. Siya nawa. No, sana nga. Diba? Kasi talagang kung tinalo ni Madam Leni si BBM bilang Vice President, iba si BP Sara kay kay BBM. Iba ang aura ni BP Sara kay BBM. Kasi dito pa lang naramdaman na natin noong 2022 nung sumama si BP Sara kay BBM, biglang lumobo. Lumobo si BBM tsaka si BP Sara, halos umabot ng 32 million, 31 million, halos maiwan lahat ng kalaban nila. Ng administrasyon, pero kung ako dito kay Leni, hindi ako magpapamanok dito sa bangag. Kundi tsaka kung ako lang, no, si Madam Leni is tahimik na sa pagiging mayor, mas maganda asikasuhin niya na lang yung naga, di ba? Bayaan niya na lang yung mga taong nag-uudyok sa kanya, Diyos ko. Mga desperado lang yun. Hindi rin at para dito kay Rapi Tulfo, dito kay si Rapi Tulfo, hindi rin ako magpapapanok sa administrasyon. Anak ng toko, haliwat kanan. Paano na lang pagka-debate? Pagka tinanong kayo, kung manok ka ni Marcos Jr., pag ba naupo ka, ipapakulong mo yung mga mastermind sa mga maanumalyang flood control projects. Alam nga naman sumagot ka, manok mo nga, minamanok ka nga ni Marcos Jr. at alam mo naman sa sarili mo na siya mastermind, di ba? Ano yung bukuhan? Eto, Sara Duterte nangunguna sa 2028 presidential election. Presidential election sa National Survey. WR numero research pa. Sinasabi natin, ha? Hindi yan, di mapipigilan yan. Next. Nako, ito na nga ba sinasabi natin? Ito si Calvo, meron na namang bagong hana sa social media. Anak na to, yan ang problema. Pagka hindi na nila kayang gawin ang trabaho nila, kung sino-sino na lang rinireklamo sa NBI. FB page, rinireklamo na PCO dahil sa umano'y pagkakalat ng fake news. Iba naman FB page. Parang parang gusto nilang tanggalan ng freedom of speech yung mga tao. Ngayon, kung may nagkakalat ng fake news, kung may kumakalat na fake news, di ba? Ganun ka ba kabilis maniwala at ganun ba kabilis maniwala yung mga tao? Di ba? Syempre hindi. Kumukuha pa rin sila ng basihan sa sinasabi o binabalita o pinopost sa mga FB page. Di ba? Parang ang tanga-tanga mo naman. Syempre, alam mo naman na minsan may mga gawang AI, minsan mga ganun. Minsan, alam mo, baka invento lang yan. Di ba? Nakapatay si ganito pero buhay pa. Maniniwala ka ba naman basta pati yung FB page na nanahimik? Kasi parang tinatanggalan mo ng demokrasya, 'di ba? Ang taong bayan. Pati yung pagpo-post bawal. Ano ba ang panlaban sa fake news? May trolls kayo, may mainstream media kayo, may PTV kayo, may anti-clear kayo. Ano pa bang kulang sa inyo? Tsaka yung fake news na yan, kung alam nilang fake news o hindi totoo yung sinasabi doon sa mga pinopost sa FB page or what, is bakit hindi nila patunayan na peki yan? Yung tungkol sa mga sinasabi na yan. Halimbawa, yung mga nababalita na may sakit si BBM, ganito, ganyan. Mas maganda ipakita nila sa mga tao. Di ba na okay siya, hindi yung sasabihin lang na okay ang ating okay naman siya.
Wala naman siyang nararamdaman sakit. Siyempre, mas gusto pa rin makita ng mga tao, lalong-lalo na siyempre sa mga kritiko din ni BBM, na siya'y talagang okay. Kaya kasi sinasabi ko, kung kinakailangan tumakbo siya sa may hagdan doon na mataas doon sa Baguio, yung mataas na hagdan doon, ipakita niya sa lahat ng tao na malakas siya. O kaya mag-video siya ng isa sa page niya na nagmumukbang siya, 'di ba? Ganon syempre gusto talaga nilang makita. Kaya talagang may lalabas na mga ganong balita, syempre kakalat 'yun kasi hindi naman nila nakikita, walang pruweba. No, kailangan talaga is patunayan, 'yun lang naman ang laban sa fake news eh. Yung patunayan mo na hindi talaga totoo yung sinasabi o pinopost o binabalita dun sa mga page na 'yon. 'Yun talaga 'yun. Kailangan patunayan mo sa sarili mo para matapos yun. At hindi naman basta-basta naniniwala yung mga tao sa fake news. 'Di ba? Humahanap pa rin ng basihan yan. Nyo, PH update, hindi mangyayari yun. Yun, si Hindi PH ako Update. Ayan, no? Credits to PH Update. Ayan, sir. Isa sa mga kabalintunaan nyo, sa mga kalokohan nyo. Di ba? Bilyon ang pondo, may anti-clear kayo, may mga bayarang vlogger kayo, may mga mainstream media kayo, may Tribune kayo, may PTV kayo, may News 5 kayo. Dami lang ano, no? Kung nagpakalat ng fake news ang isang FB Pwede page, nilang tapalan. ang daling i-debunk niyan. Oo, Ang daling dali i-report. nilang May i-rebut meta yan. kayo, ano ba? Walang niyang kalbo to. Eh, anti-clear pa lang. Daling i-rebat ni anti-clear. Oh. Problema, parang ayaw nyo na atang magtrabaho eh. Ayaw nyo na atang... Pati yung FB page na nananahimik is dinadamay nyo pa. Yun na nga lang yung freedom of speech ng mga tao. Yung mga YouTube, FB page, mga FB. Yun na nga lang, doon na nga lang nilalabas ng mga tao yung nararamdaman nila. Tapos ganyan pa yung gusto nyong gawin. Diba? Parang ano to, tinatanggalin nyo ng demokrasya yung mga tao na magsalita, na may maramdaman sila na magsalita. Diba? Bawal yung ganun. Reklamo versus Sumunay, nagkakalat ng fake news. Nagtungo Presidential Communication Office, PCO, sa Department of Justice ngayong Martes, April 7, para ireklamo ang Facebook page, Malasakit News Philippines. Dahil ito, Manoy, nagkakalat ng naturang page ng peking impormasyon na layong magdulot ng pangamba at kalituhan sa publiko. Nakatawa. Ano ba? Ano Ulit, ba may yung anti-clear. ikalilito ng mga tao? Wala naman. Kaya nga sinabi ni PH Update, di ba marami kayong mga hawak na mga pwedeng magpatunay na, di ba, laban sa fake news, pero hindi nyo ginagamit. Oh. Kayo, may bayarang vlogger kayo, may Tribune kayo, may PTV kayo, may PCO kayo, may News 5 kayo. Ano ba naman tong isang page na to na Malasakit News Pilipinas? Mga pati yung Di ba, pinapatuloy. dali lang. Ano yan? At para saan yan? Diversion. Para mapag-usapan si Kalbo. Di ba? Para lumabas sa balita si Kalbo. Oh. Pinaiimbestigahan ni PCO ang tatlong fake news post page tungkol sa energy lockdown, fuel shortage at emergency lockdown dahil sa umano'y COVID-19 variant. Ano? Ako, tapos na yun. Hiniling na ngayon siya na matukoy ang mga nasa likod ng page at mapanagot sa batas. O, para tanagutin nyo. No one will spare. Basta mapapatunayan namin fake news, we will file charges against them. Ayon kay PCO Sheikh Dave Gomez. Ano? Lang niyang kalbo to. Oo. Ano, hindi ba gumagana? Brad, hindi ba gumagana si Anticler? Wala na ba naniniwala sa PCO? Kaya kailangan nyo na magpunta sa FN. Ibig sabihin ba pag nagpunta kayo sa NBI, automatic pagka nagsalita na si Anticler, papaniwalaan na ng sambayan ng Pilipino? Langya ka? Itong kalbo na to, gawin nyo trabaho nyo. Sagutin nyo ang tanong ng sambayan ng Pilipino kung buhay pa si Marcos Jr. kasi nahanap namin siya. Yan yung Sagutin nyo. sinasabi natin. Kung meron mang nababalitaan din na ganun, kailangan talaga isipakita. Hindi lang yun. Kung may mga ibinabato sa administrasyon na alam nyong peke o hindi maganda, o hindi peke, kung peke, mas lalo nyo pang patunayan yung mga sarili nyo sa mga tao. Mas lalo nyong patunayan na kayo'y inosente, walang problema, na kontrolado nyo ang sitwasyon. Di ba? Mas maganda yung ganun. Kaysa yung ibang tao ang nagsasabi. Mas maganda nga, sinasabi ko dito, yung Pangulo mismo magsasalita, makikita ng mga tao para matapos na rin yung mga espekulasyon, yung mga haka-haka na mga nadidinig natin.
ang sambayan ng Pilipino kung meron ba talagang konkretong plano ang administrasyon na to sa problemang kinasasangkutan natin ngayong mga panahon na to. Sagutin nyo ang ating mga kababayan kung ano na ang ginagawang hakbang ng administration nitong si Marcos Jr. para matuldukan o masolba ang mga nagtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Alam niyang kalbo ka. Hindi, ito si Justice Leonen, matino yan. Langya kayo, baka sabihin nyo si Justice. Yan ang kalbo na mabuting tao. Pero yung isang kalbo dyan, alam nyo na, kasunod niyan. Si Justice Leonen, mabait. Kalbong matino. Pero yan si Dave Gomez, ay, hindi pala Justice Gomez. Yan si Justice Leonen, matino. Kalbong mabuting tao, pero yung isa, kalbong masamang tao. Nakamantokwa. Hindi na lang kayo magtrabaho. Meron na kayong Tribune, meron na kayong PTV, meron na kayong News 5, meron na kayong Anticlear, meron na kayong PCO. Pupunta pa kayo ng NBI para lamang sa 2 post. Para Sa kanya tumatalab yung salitang kalbo masamang tao. bakit? Itaw tayo dito kay Justice Leonen. Justice Leonen, ilang paso natin yung abogado na yan, itong si Marcos Now, Jr. there are limits to what Congress can do with respect to the President's budget, correct? Ayan. Correct. And let's read and Yan ang naging dahilan kung bakit umalis yan si Soljen Guevara eh. Doon sa issue ng PhilHealth, hindi ko kayang pagtanggol yan. Yung issue ng kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, hindi ko kayang pagtanggol. Sinabi ko ng wag, pinilit nyo pa. Sinabi ko ng hindi, yan tuloy, dahil laki ng problema nyo. Galit na sabay ng Pilipino. Kaya umalis si Guevara. Soljen siya, di ba? Nag-Soljen si Guevara, di ba? Okay, tuloy. parse the provisions very carefully before we go into further interpellation. So let us look at section 25, subparagraph 1. There are 2 sentences there. The first one is, Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in the budget. Correct? Correct. Very clear. And it says, the appropriations recommended by the President for the operation of government as specified in the budget, correct? Correct. Now, Madam Soljen, there is another word, the same word budget, that appears in Article 7, the President, correct? That was Section 22, where it said the President shall propose a budget of expenditures and sources of financing, correct? Correct, Your Honor. As part of the NEP, correct? Correct, Your Honor. So therefore, here it is clear that whatever is in the NEP should not be increased by Congress. Your Honor, may I? You will qualify. Yes. Because for you, the unprogrammed funds, first, the automatic appropriations are not part of the budget of the President, correct? That's correct, Your Honor. And the unprogrammed funds are also not part of the budget, correct? They are not part of the budget that is... Nako, tumitirig ang utak. Parang ano, Itong si Solicitor General parang walang nakasagot dun. We believe that that is not the part of the budget where the prohibition on increasing the ceiling is applicable. Okay, I'll take that for now, under advisement. But the point is that, so if you say automatic appropriations is not part of the budget of the President, then I will ask you later to locate it in the Constitution. May I ask the Solicitor General to take the podium? Yan. Soljen! Thank you, Madam Solicitor General. I hope that you had a good lunch. I understand that the Solicitor General's office provided for their own packed lunch. Yes, Yes, but just to inform you that we provided food for everybody else, just for disclosure purposes. So the amicus and the petitioners' counsel. But we thank you for saving the court some expense. we did not want to assume that we will be included. Yes, and please don't assume next week, next time again. That's fiscal prudence. That is fiscal discipline. Now, just to start off, so there is what is called a
the budget of expenditures and sources of funds. This is called the BESF, just so we are familiar with the terminology. And the Nakikinig lang tayo dito. BESF is a part of the NEP, the National Expenditure Program, correct? Yes, Your Honor. And the National Expenditure Program contains the BESF, Budget for Expenditures and Sources of Funds, and a more detailed listing of the expenditures divided by purpose and divided by classification, correct? Yes, Your Honor, plus the automatic appropriation, but Yes. only for information. Yes. Yes, and it seems that is one of the issues that we have also for this case, that from your perspective, there are three parts. There is the program, there is the unprogrammed, and there is the automatic appropriation. But on the other end, they are classifying it only as programmed and unprogrammed. But that nonetheless, just so we are familiar with the figures. And then there is what is called a total expenditures for the program, a TEP, correct? Yes, Your Honor. And this is the total amount for the NEP that is proposed by the budget of the President, correct? Yes, Your Honor. Just so we're clear, the NEP, the National Expenditure Program, is otherwise called the President's budget, correct? Yes, Your Honor. Yes, and after the President's budget goes through the House of Representatives, the House of Representatives produce a General Appropriations Bill, or what is often referred to as the GAB, correct? Yes, Your Honor. And after that, it is given to the Senate, and in the Senate, they just call it the bill on third reading, correct? Yes, Your Honor. And after that, if there are disagreeing provisions, they call a bicameral conference committee or a BCC, and this BCC therefore produces a proposed resolution where both houses will ratify, correct? Yes, Your Honor. And from there, they produce the General Appropriations Act for the signature of the President, correct? Yes, Your Honor. And after the GAA, the President exercises a different kind of veto. We will examine that later, which is called a line item veto, correct? Yes, Your Honor. And the President signs the GAA within a set time, otherwise it will be reenacted. But along with the signature, the President formally communicates his vetoed items to the House and the Senate, correct? Yes, Your Honor. And the House and the Senate may overturn the veto based on the Constitution by a two-thirds vote, correct? Yes, Your Honor. Yes. Now, do you recall the amount of unprogrammed funds proposed in the NEP, National Expenditure Program, Magaling ho itong si Justice Leonen. Magaling. of the President in 2024 for unprogrammed? Talagang inaalam talaga nila, no? You recall the amount? Yes, Your Honor, I have it in my notes. The unprogrammed appropriation proposed by the President in the NEP for 2024 was 281 281 billion. billion 908 million 056, correct? Correct, Your Honor. Yes. How much was the approved on third reading in the GAB, the General Appropriations Bill of the House, in terms of unprogrammed appropriations? Your Honor, I only have what's in the GAA. It was 281 billion 908 million and 56, similar to the NEP. Okay. Would you know how much in terms of unprogrammed appropriations did the Senate approve before the BICAM? Again, it was 281 billion 908 056. So as far as we are concerned in 2024, which is the subject of the petition of Lagman et al. And Pimentel et al., the NEP was 281 billion, the GAB was 281 billion, the Senate was 281 billion, correct? Correct, Your Honor. And how much was the proposal of the BICAM when it met to conciliate disagreeing provisions? How much in unprogrammed appropriations? Your Honor, it is 731 billion 448. So it was 731
billion. Okay? And just so we are clear, let's show the slide so everybody knows what we are talking about. So up there, you will see now, NEP 281, GOB 281, SEMI 281, BICAM 731. Yeah. Correct? Correct. Madam Soljen. Yun. And 400 billion. Program appropriations. Oh, per your argument, program? this is something that we should respect because it is an act of wisdom on the part of both houses to increase what was not debated upon from 281 to 731, meaning that there was a difference of 449.5 billion added into unprogrammed appropriations. Ayon, at ating natungayan ng video na nagmula kay News Update Files at syempre natungayan natin ang boses at video na yan na nagmula kay PH Update. Syempre, supportahan natin yan. Kaya mga katunay, ano? Grabe, no? Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Halos talagang ang daming yumaman. Kami lang ang hindi. Kaya mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.